Okay guys, good morning. Okay. Grabe. Grabe na nangyayari sa buong liyan ngayon. Kayo, kumusta? Baliw ba? Umataw ba tayo dyan? Grabe. Grabe yung momentum ngayon. Sobrang lupit po ng momentum ng buong grupo natin. Kasi alam mo bakit? Buong Pilipinas talaga sagad na every time right now, sagad yung encoding natin. And the best part, this time around, na alam mo, nararamdaman natin yung harvest na ngayon. Kasi bakit? Lagi tayo nagtatanim. Whenever, whether you like or not, kahit nag-harvest ka na ngayon, kumikita ka na ngayon, kailangan tanim ka pa rin. Okay? Ayos ba? Anyway, dito ako ngayon, short vlog. Okay? Welcome po sa vlog natin ulit. Sa mga leon dyan, sa mga pula, para po sa inyo to. Okay, kasi tinan mo ito siya, i-share ko lang. 5 low down attitude of a leader or networker. Okay, kasi tinan mo bottom line sa negosyo natin, it all takes yung attitude talaga. Whether you like or not. Your attitude ano yun, your altitude will put you on top, but your attitude will make you stay there. So the best part no, kasi bakit? Lahat naman tayo gusto natin umangat. Lahat tayo gusto natin kumita na malaki, etc. Pero ito malupit kasi bakit? Kailangan makompleto yung attitude natin. Kailangan maayos yun. Alam mo yun? Ito yung mga, some of them na kailangan nating iwasan. Okay? Lalo sa mag-network ka, lalo sa mga nagsisimula dyan. Okay? First is what we call the genie attitude. Ano yung genie attitude? Yung genie attitude, ibig sabihin, alam mo yun, every time na ginagawa mo negosyo to, lagi ka lang pangako. Puro ka pangako. Example. One good example, spillover. Dito sa negosyo to, pag hatawin mo to at nag-paying ka, nag-3 heads ka, nag-7 heads ka, nag-15 heads ka, yayaman ka. Diba? Wala pang isang buwan, yayaman ka. Bukas agad, yayaman ka. Wala namang ganun. Tama? Huwag ka masyado mag-overpromise. Naku, niya ibig sabihin. Kailangan, sa negosyo to, maniwala ka sa akin, alam mo naman sa sarili mo eh. Kahit may 1,000,000 ka, may 2,000,000 ka, pag in-invest mo sa negosyo to, okay, maniwala ka sa akin. Pag hindi mo naman siya hinataw, wala pa rin yun. No, ano? So, be very, very careful. Iba, ang nakakainis pa nun, ang iba, ginagawa pa nila, yung, alam mo yun, minsan yung mga produkto, hindi na nababalik, nagpe-pay in, they trust you the money, minsan hindi na nire-remit. Alam mo yun? Alam mo, hindi ko nasisira eh. Ang sisira yung buong kumpanya. Napakaganda po ng uno. Napakasarap po hatawin ng uno kasi bakit perfect po yung system. Napakaganda po ng sistema. Minsan lang ang sumisira yung taong tumatakbo sa ilalim, yung mga distributors sa ilalim, yun ang nagsumisira. And this time around, kailangan matanggal yung tinatawag na gene action. Tanggalin natin yan. Huwag kayong mangako. Kasi whether you like or not, whether you like kahit sa labas naman eh. Diba? Hindi naman tayo mga politician. Yung mga politician, pangako, napapako. Flip cup eh, no? Di sa negosyo natin, guys, huwag kang mangako. Okay? Ang kailangan mo lang sabihin sa kaila, at least dito, may opportunity, may hope, may pag-asa na pwede kang kumita ng malaki. Paghatawin mo, tatrabahuin mo. Okay ba tayo doon? Hindi pwedeng mangako guys hatawin mo siya kasi whether you like or not dito sa negosyo to, di naman kami nangangako sa inyo. Lalo na ako, hindi ako nangangako sa inyo. What can I say is this. Gawin mo lang yung sistema na ginagawa namin. Sundin mo lang ginagawa namin. Hindi man yung resulta makukuha namin, sigurado kikita ka na malaki. Sigurado kikita ka. Kailangan lang yung proseso daanan mo. Kasi marami akong tinatanong, marami nagtatanong sa akin. Apply, gusto ko kumita, gusto ko yumaman. 'Di ba? Marami 'yon, even siguro ikaw. Isa lang tatanong ko. Lahat naman tayo, gusto kumita na malaki. Yan tanong, willing ka ba dumaan sa proseso? 'Di ba? Una-una, proseso, i-follow mo yung system, huwag kang manloko ng tao. Pangalawa, huwag mong, alam mo 'yon, huwag mo sirain yung relationship ng downlines mo. Okay? Kailangan guys, maganda yung takbo, proseso, dadaanan mo hirap, dadaan mo talagang pagod. Maniwala ka sa akin, lalo sa nagsisimula dyan. Letsahan tayo, hindi po madali ang negosyo to. Hindi po siya madali. Wala namang madali ngayon eh. Kahit sa labas, walang madali. Tama, mali. Diba? So, negosyo to, madadaan mo talaga yung hirap, pagod, puyat, rejections, okay, failures, maniwala ka sa akin. Pero I do believe, ako naniwala ako, yung failures, will be developed because of the failures. 'Di ba? Sabi pa nga nila, it doesn't matter how many times you fall, what matters most is how many times you stand up and rise again. Tama? So ibig ko sabihin, balik tayo sa genie attitude, kailangan huwag kang mangako. Okay ba tayo doon? Pangalawa is what we call cynical attitude. Okay? Do not dwell on the negative things. Most people, lalo sa mga leaders, minsan ewan ko ba na-entertain pag negative pinag-uusapan.
na-entertain, alam mo yun? Tayo man, mga leaders is mga motivators tayo lahat. Tayo mga networkers, we always motivate everyday our people. Tama? Sabi pa na isang malupit na writer, author, etc. leader, si Zig Ziglar. Okay? Sabi niya, motivation is like an everyday habit. Kailangan daw araw-araw. It's like bathing. Everyday kailangan kang maligo. Sa ganito kasi negosyo, everyday kailangan din ang motivation. So you must be a great motivator. Okay, not on the other way around. Kailangan, alam mo yun, pag nakikita ka, ikaw yung battery, ikaw yung energizer. Alam mo yun, pag nakita ka, alam mo yun, puro lift up. Kasi whether you like or not, our people or our leaders or our downlines under us or the people who are following us, whether you like or not, minsan tumitingin sa'yo. Konting salita mo lang, baliw na yan. Konting salita mo lang, konting encouragement or motivation mo lang, yun lang ang kulang sa kanila kasi minsan nagsisimula pa lang sila. Yun yung kailangan. Kaya maniwala ka sa akin, no negative thoughts. Lalo sa mga nagsisimula pa. Okay? Stay away from people na negative people talaga. Huwag ka sasama dyan, walang mangyayari sa'yo pag sumama ka. Negative lang eh. Di ba? Okay lang sana kung positive yan. Kasi kung positive yan, positive lalaman bulsa mo. Negative lang eh, nababawasan nga eh. Nakuha niyo ibig ko sabihin. So, be careful. So, yung magiging cynical attitude, maniwala ka sa everyday, kailangan laging positive ang pumapasok sa utak mo. Pag negative, talk to my hand. Huwag mo ako kausapin pag negative pinag-uusapan natin. Okay ba tayo doon? Dapat ganun ang attitude mo. Okay, wala tayong negative na pag-uusapan, puro positive. Okay ba tayo doon? Okay, pangatlo, number 3 is what we call the egoistic attitude. Okay? Pride comes before a downfall. Okay, most people, lalo ng mga leaders, alam mo yun, may mga pride. Alam mo yun. Ako for me, diretsahan lang tayo. Ako, diretsahan. At lahat naman tayo may pride eh. And whether you like or not, pagdating sa negosyon to, pag ikaw leader ka, minsan nagkakamali ka talaga. Wala namang perfect na leader. Tama, mali. If nagkamali ka sa mga leaders, sa mga downlines mo, o ano ba, minsan tatanggapin mo yung sorry talaga. Tatanggapin mo yung pagkakamali. Alam mo yun? Ang iba kasi nangyayari, alam niya nang mali siya. Alam mo yun? Mali na siya. Wala sa pahamak, etc. yung mga leader, mga downlines niya, di pa niya aaminin. Okay? Ipupush pa talaga niya na tama talaga siya. Alam ko maniwala kayo sa akin, minsan, as a leader, whether you like or not, we are always humble down. Kailangan mag-humble down tayo. Okay? Humble down tayo sa mga tao natin, sa mga leaders natin, sa mga downlines natin under our network. Kasi you know why? Once say sorry lang. Kasi tinunga, yung integrity tsaka yung character mo pag nakita yun, sorry, wala, bakit ba mamamatay ka pag magsasalita ka ng sorry o magsasabi ka ng sorry. Diba? Diba? So, ibig ko sabihin, simple lang. Ang punto ko, yung egoistic attitude, yung natatamaan yung ego, tumataas, umiinit yung ulo. Maniwala ka sa akin, hindi maganda po yun. So, ibig ko sabihin, kailangan iwasan natin yan. Okay? And of course, pangapat is what we call the King Kong attitude. Yung King Kong attitude, it's not the position that leads, it's the person. Diba? One good example is Jesus Christ. Still our Lord Jesus Christ. Whether you like or not, we all know Jesus Christ is Jesus Christ. But in the Bible, 'di ba? Ang ginawa niya sa mga followers niya, okay? Siya pa mismo yung naglinis ng mga paa nila. 'Di ba? So, whether you like it or not, yun yung kind of leadership. So, kaya pala natin maintindihan, ang leadership pala is servanthood. We serve people, we service people. It's the cause. So, yung King Kong attitude, sabihin, it's not the position that leads, it's the person. Okay? So, whether you like or not, tayo may mga posisyon, kung ano ba, etc., etc. Pero whether you like or not, it's the person. Kailangan yung baguhin. Kailangan, alam mo yun, yung servanthood. Maniwala ka sa akin, it's the cause, the mission of what you will do. What you will do, or what you are doing right now. Kailangan, maniwala ka sa akin, dun dapat ikaw magpo-focus. Okay? Kasi for me, ako, whether you like or not, para sa akin, wala namang perfect na leader. It's about changes. So, kailangan willing ka mag-change. Okay? Yung pride mo, yung position mo as an upline right now, minsan kailangan baguhin natin yan. Okay? Para at least, kasi kailangan kasi maging people person tayo eh. Alam mo yun? Yung people person na whether you like or not, yung relationship natin sa buong grupo natin, ibang klase. Tama? Kasi, it takes relationship for us or for your team to grow or for your group to grow. Paggalaw ninyo, walang samaan ng loob, walang hilahan pababa. Kasi whether you like or not, ako naniniwala ako, pag may grudges ka, or may mga
sakit ka sa loob, sa upline mo, sa downline mo, maniwala ka sa akin, mabibigatan ka. Mahihirapan ka. Parang umakit ka ng bundok, gusto pumunta ng bundok, makakaakyat ka pa rin, kaso mahihirapan ka palalo. Kasi bakit may grudges ka? Okay? Sabihin, parang umakit ng bundok, kaso nga lang may dala kang marapakaraming bag, sobrang bigat, maniwala ka, hihilahin ka pa sa pababa niyan. Kasi bakit? Sobrang bigat niya. So, learn, guys, to sacrifice. Kailangan tagalin mo yan, hatred dyan, kailangan mo lahat yan. Maniwala ka sa akin. It's the person, yung servanthood. Okay? So, kailangan iwasan yung king kong attitude, the position attitude. Iwasan natin yan. And lastly, number 5 is what we call the crystal ball attitude. Okay? Be still and learn. We are not God. Okay? We are not, kailangan, whether you like or not, kailangan matuto ka talaga. Every day is learning, trainings every day. Okay? Kailangan yun. Kasi whether you like or not, lahat ng mga leaders natin, lahat ng mga tao na gumagaya sa atin, nagpa-follow sa atin. Okay? Kailangan, alam mo yun, isa sa magandang ko sa'yo is, right now, iiwan ko na salita is, lead by example. We lead by example by training ourselves, okay, to be a powerful networker. Okay? And of course, isa sa mga gusto ko lastly before ako matapos dito. Okay? Gusto ko lang ipakilala sa inyo, gusto ko lang ipakita sa inyo na, alam mo yun, if you're familiar with Michael Jordan, okay, one of the powerful or the greatest basketball player. Okay? Ang uso before na sapatos is yung Converse, yung Adidas, okay? The best part noon, may isang may-ari ng Nike, or Nike, okay? Nag-hire ng isang malupit na agent. Ewan ko lang kung tama ba yung agent ba siya, sales agent. What he did is, ang ginawa niya is pumunta siya kung saan-saang lugar, nagbenta siya, a bunch of investors pumasok. Kaso nga lang, di niya kayang habulin yung ng sikat ng Converse tsaka tawag dito. Yung Converse tsaka yung Adidas. So, ang ginawa niya ngayon, he contacted Michael Jordan. Tinawagan niya si Michael Jordan. And the rest was history. Okay? At the end of the day, people are not buying Nike. People are buying because of Michael Jordan. Yung influence ni Michael Jordan that time. Even ako dati nung bata pa ako, yung sikat 1994, 1995, 1996, etc. The 1990s, Michael Jordan plays. I want to buy Nike because of Michael Jordan. Anong point ko? Ang point ko is this. It's not about the company na napakaganda ng kumpanya natin. It's not about the products na bakit sila sumasali. In fairness, napakaganda po ng produkto na uno. Bakit sila sumasali sa atin? It's because of you. Okay? Pumapasok sila, sumasali sila, sumusunod sila because of you. Na natututo, na-train at mag-i-influence na maraming tao. It's really because of you. Okay? Anyway, sana marami ka tututunan. Okay? Thank you for listening. Okay, good morning and God bless. I'm Warren Trinidad. Hallelujah. Sa Malion, heads up. More power.